Hello mga kapag-asa, magandang umaga po sa inyo. Kung kayo po ay nahihilig sa pag-aalaga ng kambing, para sa inyo po ang video na ito. Lagi po natin tatandaan mga kapag-asa, sa pag-aalaga po ng kambing, kailangan lang po natin yung tatlong letra po, no? Ki, ki, pi. Tatandaan nyo po yan. Ki, ki, pi, no? Ang ibig sabihin nun, una, yung kagustuhan, no? Pangalawa, yung kaalaman, at sa pangatlo, yung puhunan. Ngayon, sa pag-aalaga ng kambing guys, pag gusto mo, o yung ika nga sa English, na passion mo siya, hilig mo siya, so ibig sabihin nun, pag ganun po yung nararamdaman mo, na gusto mo mag-alaga ng kambing po, patok at pasok na pasok po sa iyo ang video na to. Kaya panoorin po natin mga kapag-asa. Sa pag-aalaga po ng kambing guys, kailangan talaga gusto natin o kaya hilig natin. Hindi po pwede na nag-alaga lang tayo dahil uso o kaya nag-alaga yung kaibigan natin o kaya gusto na nating mag-alaga tapos wala na, no? Hindi po pwede po yun. Kailangan hilig po natin siya kasi kapag hilig natin siya guys, mas mabilis at madali po nating matutunan kung paano po mag-alaga ng kambing at mas maayos po natin siyang magagawa kasi may pagmamahal tayo sa ating mga kambing. Ayan si Awin guys, no? Buntis na naman po siya. Kakapapanganak lang po din po ng dalawa nito at hindi pa nga po nawawalay yung kanyang mga anak sa kanya, pero nabuntis na naman po, no? So sana dalawa uli yung maipanganak niya this time. Katulad nito guys, kailangan natin na bantayan, alagaan, no? Tingnan mo kung malusog yung pinagkakainan niya. Kaya gusto niya yung pinagtalian mo sa kanya kasi malakas yung pagkain niya. Ganado siya sa pagkain, no? Ayan. So dapat din guys na hinimas-himas natin yung mga kambing natin kasi nararamdaman nila yung pagmamahal mo at pag-aalaga sa kanila, no? Ngayon, kung gusto niyo mag-alaga ng kambing guys, hindi pwedeng gusto lang natin. Dapat meron din tayong kaalaman. So paano ba natin aalagaan yung mga kambing? Ano ba yung gusto ng mga kambing? Paano ba sila masilan sa pagkain? At paano ba sila gagamutin kapag nagkasakit po sila? So kasama po yun sa dapat nating inaalam at inaaral po, no? So again, uulitin ko sa inyo, napakahalaga po yung kaalaman sa pag-alaga ng kambing. Mga kapag-asa, ito po si Snow White, no? So ito po ay inahing kambing natin, no? Kawawalay lang po natin sa kanyang mga anak. Dalawa po yung kanyang anak, kaya kung titingnan nyo po, nangayayat po talaga siya. Kasi dalawa yung dumididi sa kanya. Kaya ngayon, dahil nga kinuha na po natin siya mula dun sa nag-aalaga sa kanya, kailangan po natin siyang gawing masigla uli, no? So ginawa ko po para bumalik po yung kanyang pangangatawan, kailangan po na injeksyonan po natin siya ng B-complex at purgahin po natin sa gayon. Pag malakas na po ulit siya is pwede na po natin siyang pasampahan po, no? Kapag may sumampa naman po sa kanya at malusog siya, so nangangahulugan po yun na mabubuntis po siya. Kaya ganun po ang isa sa mga pag-aalaga ng kambing. Hindi pwedeng basta-basta na natin iiwanan, itatali natin kung saan natin gusto. Kasi may mga kambing din guys na katulad nito, yung sabi ng nag-aalaga, masilan daw sa pagkain. Ibig sabihin, kaya siya nangayayat dahil masilan sa pagkain. Totoo po yun. May mga kambing po talaga na masilan sa pagkain. Pero kung hindi po natin inaaral yun guys, at basta-basta na lang po natin ipinapastol, of course, talagang mangangayayat po yung kambing. Kasi hindi nga siya makakain ng maayos, hindi siya makakain nung kanyang gustong pagkain. So ang ginagawa po natin, pag nangyari po yun guys, nang sakala natin is masilan siya sa pagkain, so kailangan talaga natin na hanapan siya ng
lugar na pagpapastulan kung saan niya gusto. So yung sa akin guys, sa personal experience ko po, kapag pinapastol ko na sila, binibitawan ko po yung kambing, no? Tinatalian ko sa lieg, nilalagay ko na yung tali, tapos hinahayaan ko lang na maglakad, no? Ngayon, sa paglalakad niya po, pagdating dun sa pinagpapastulan ko sa kanya, halimbawa rito, kung saan po siya namamalagi at nakikita ko pong kumakain po talaga siya na talagang para bang ganado po siyang kumain, so doon ko na po siya itatali. Hindi po pwede po na pag kung saan lang natin gustong itali, kasi nakita natin na malago po yung mga damo doon, so hindi po pwede pong ganun. Kailangan obserbaran po natin, kasi kapag tinali nga po natin doon sa damuhan, sabi natin, kaya ko tinali sa damuhan dahil malago yung damo, marami yung damo, no? Masukal sa damo. So hindi natin inalam, hindi natin obserbahan, basta lang tayo umalis na hindi pala niya kinakain yung pinagtalian mo sa kanya ng mga damo, no? Kaya sa akin guys, ginagawa ko, bago po ako umalis, pag ipastol ko na po, inoobserbahan muna sila. Kaya madalas nagdadala po ako ng upuan, kasi tinitingnan ko po muna sila kung nai-entangled ba o kaya yung dun sa pinagtalian ko sa kanila, kung safety ba sila o katulad nito, kumakain ba, no? So hindi po pwede guys na basta-basta lang natin iiwan. So isa yun sa mga dapat nating inaalam, para yung kambing naman natin hindi siya mangangayayat, no? Kasi kawawa naman. Pangatlo po, kailangan ninyo na, of course, may puhunan, kasi saan naman tayo kukuha po na yung pambibili natin ng kambing? Kahit dadalawa lang po yan, mangangailangan din po tayo ng puhunan, no? Ngayon, pag gusto po natin ng maramihan, kailangan po natin ng kulungan, no? So gagasta po tayo ng pira, magpapaluwal po tayo. Kailangan natin gawin yun, kasi kasama po yun dun sa kinakailangan alamin natin na ang mga kambing, kailangan nila ng bahay. Kasi pag wala po silang bahay, magkakasakit po sila, no? So kailangan yun. So kailangan po natin ng puhunan. Sa puhunan naman guys, kunti lang po talaga yung dapat natin na puhunan sa pag-aalaga ng kambing, lalo na po pag dalawa lang po yung ating balak na bilihin, no? Yung sa atin lang naman kasi is kumbaga magsisimula tayo, katulad ko noon nung nagsimula po ako mag-alaga ng kambing po, dalawa lang po talaga yung binili ko, kasi kailangan pa pong aralin, obserbahan po kung ano yung mga behavior ng mga kambing, at kapag nagkasakit po sila, paano po natin gagamutin. Hindi pong didiretso po tayo na bibili po ng maramihan. Pwera na lang po kapag may alam na po talaga tayo sa pag-aalaga ng kambing at malaki po yung puhunan natin. So kailangan pwede nang gawin natin na maramihan po yung binibili natin, no? So nung una po ako mag-alaga ng kambing guys, ang nabili ko po talaga is hybrid, no? Ang nasa isip ko naman talaga noon is mag-alaga ng native, kasi yung nalaman ko sa iba na mas mainam daw mag-alaga ng native na kambing guys, kasi mas nakakatagal po sila sa sakit, no? Hindi po katulad nung hybrid na masilan po yung pag-aalaga sa kanila. Ngayon guys, disclaimer lang po to, no? Ang sa atin po, ang atin pong binabahagi at sinasaysay po sa inyo ay nagbabase lang din po sa kaalaman ko po sa pag-aalaga ng kambing, no? Hindi po tayo veterinaryo, hindi rin po tayo agriculture, hindi rin po tayo graduate ng agribusiness o ano pa man, at hindi po din tayo experience ng pagsasaka po. Yung sa akin lang po talaga na ibinabahagi sa inyo is yung pong personal ko pong kaalaman at experience po sa pag-aalaga ng kambing. Shout out nga po pala sa ating mga avid followers dyan, no? Every content ko po magsa-shout out po ng at least 3 to 5, no? But this time special ko po na isa shout out po si Ma'am Aldrin, no? Si Aldrin. Ma'am, thank you po sa patuloy na pag-follow sa atin.
at saka si Ma'am Sinya May Baluna, no? Mga naggagandahang mga dilag po yan sila. Thank you po sa pag-follow po sa atin at patuloy na pag-like po sa ating mga content. At saka the last but not the least is si Ma'am Pili po, no? Ma'am, kayo po yung pinaka number 1 po sa avid follower ko po. So napakaraming salamat po sa iyo kahit nasa malayo ka po. Hindi po kayo nagsasawa na mag-follow at mag-comment po sa mga vlog ko at saka mga content ko po. So ingat-ingat po kayo at sa mabuhay ko po kayo. Have a nice day ahead.